Batay sa papeles, tapos na raw ang bakod ng isang paaralan. Ubus na ang pondo pero ang nakatayo, kawayan lang. Saan kaya napunta ang pondo rito ng lalawigan ng Bataan? Ang makasaysayang bayan ng Bataan, nakilala bilang pugad ng kagitingan ng panahon ng mga Hapon. Pero sa likod ng mga kwento ng katapangan ay mga kwento umano ng katiwalian. Ito ang Palili Elementary School sa Samal, Bataan. Weather is something we must all share. Nagsisilbing ikalawang tahanan ng mga estudyante. Kaya para sa mga guro at magulang, importanteng ligtas ang paligid. Ang nakikita namin kasi, ang eskwelahan, ginagawang tambayan, lalo na kung gabi. Tapos yung mga tao, labas-masok sa eskwelahan, kasalukuyang nagkaklase, naaabala yung pag-aaral ng mga bata. At ang isa pa nga, yung mga asong gala, pumapasok sa loob ng eskwelahan at meron nga kaming naging isang karanasan na meron ng bata na nakagat. Inilapit nila ang problemang ito sa tanggapan ni dating Gobernador Leonardo Roman. Laking tuwa nila ng aprubahan ng pagpapagawa ng konkretong bakod o perimeter fence. Pero lumipas ang ilang buwan ang nasabing perimeter fence, hindi nakita ni anino. Pero ayon sa Certificate of Acceptance na pinirmahan ni Roman, 100% kompleto na raw ang proyekto. Nang aming bisitahin ang paaralan, ang tanging bakod na nakita namin ay gawa sa kawayan. At ayon sa disbursement voucher na pinirmahan din ni Roman, mahigit 200,000 pisong ang inilaang pondo para sa nasabing proyekto. Aba, ang mahal naman yata ng kawayan na yan. Kasama pa nito ang isang cheque na in-issue sa Baldeo Construction, patunay na nailabas na ang pera. Ito naman ang Bataan State College sa Abukay. Sa dami ng mga extracurricular activities na nagaganap sa paaralan, nakita ng mga guro ang halaga ng isang tanghalan o amphitheater. Nagkaroon po kami ng mga problema, lalo na kapag mayroon kami activity sa school. Halimbawa po, mayroon pong kinakailangan po ng mga bata na magsanay sa pagsasayaw, sa drama. Wala po kaming facilities na magamitan. Kung minsan nga po, doon na lang po sa lilim ng puno o dyan na lang po yan po sa karsada kami nagpa-practice. Nang kanilang inilapit sa panglalawigang pamahalaan, mabilis itong inaprubahan. At ayon sa Certificate of Acceptance na ito, tapos na raw ang proyekto. Ang nakapirma, walang iba kung hindi si dating Gobernador Leonardo Roman. 2 cheque ang kanyang in-issue. Suma total ng pondong inilabas para dito, 3.3 milyong piso. Nang aming bisitahin ang nasabing amphitheater, puro poste at bakal ang nakita namin. Ni bubong wala pa ito. Kinuha namin ang panig ni dating Gobernador Roman. Hindi raw siya ang nagpatigil ng mga nasabing proyekto. Ginawa yung isang site niya, no? At yun ang natapos na yung isang. Habang ginagawa ngayon yung isang site, ng perimeter fence, ay natapos na nga ang aking term. Kaya't nakita ang pagkakataon siguro itong aking mga kalaban sa politika na ito gagamitin issue sa akin, kaya pinatigil nila. Andun na rin lahat ng materials dyan sa amphitheater na yan. Kamukha din yan ng fencing, inabot din ng pagpupo nila. Habang ginagawa ng kontratista, pinatigil din nila. Pero sir, kung hindi pa pala tapos sa mga proyekto nung nakaupo kayo sa pwesto, bakit ninyo pinirmahan ang mga Certificate of Acceptance? Mountainous yan, mga 50 to 100 projects. At hindi lang naman yan ang aking trabaho bilang gobernador noon. Hindi ko na maisa-isa yan. So, I rely on my engineers. Hindi ho ba responsibilidad ninyong siguraduhin na nagugol sa tamang paraan ang pera ng mga mamamayan? Maaring falsification yun dahil kung inaccept niya yun na fully completed, pero katunayan hindi naman, merong false narration of facts ang tawag doon. Pwedeng falsification or dishonesty naman, which is administrative image. Setyembre nung nakaraang taon ng sampahan ng kaso sa ombudsman ng dating gobernador ng Bataan.
sa kanilang OIC na si Atty. Evelyn Baliton kapag napatunayang may sala, meron itong mga kaukulang parusa. Kung makonvict ng Sandigan Bayan, merong imprisonment yan na penalty and also accessory penalties, perpetual disqualification from holding public service and forfeiture ng retirement benefits. Sa dalawang nabanggit na proyekto, mahigit 3.2 milyong pisong pondo ang lumabas sa kaban ng bayan. Pero malinaw rin na hindi napakinabangan ng taong bayan ang ginastos na pondo. Sa mga ganitong klaseng katiwalian, patuloy na magtitiis ang mga mamamayan. Kaya ang may pananagutan sa mga ganitong klaseng proyekto, huwag natin tatantanan. Susunod, isang misis